Nagsuot na ng high heels yung mga pamangkin ko. Pero ako, hindi pa ako nagsuot dito pa sa bag ko. Kasi nga, kasi, ganyan lang yung heels ko. Baka mabali dyan sa daan. Puro rough road yung daanan namin. So, kaya lang muna ako. Nag-flat shoe. Sa simbahan na lang ako magsusuot ng heels ko. Oo maglakad lang talaga tayo kasi wala tayong pamasahe, kailangan natin magtipid. Pamasayan mo kami? Wala. Tinatanong ako ng pamangkin ko kung maglalakad lang talaga kami. Sabi ko oo kasi nga kailangan magtipid. Hinihingal na ako. Hoy, si nanay, hinintay niya tayo, pero hindi natin siya hinintay. Kasi si nanay maglalabas siya, magpunta siya doon sa amo niya. Kami, magasimba kami. So, kailangan namin mag-apura para hindi kami malate sa sacrament. Kasi yun yung pinaka mahalagang parte ng pagsisimba tuwing Sunday. Dapat useless ang pagsimba pag hindi ka nakapartake ng sacrament. Para sa akin ha. Hinihingal ako. Naglalakad kami ngayon, papunta kami sa simbahan. Magsimba kami. Sinama ko yung dala kong pamangkin. Kasi kahapon may nagpunta sa bahay ng mga missionary. Inisip-isip ko kagabi kung magsimba ba ako. Pero simba na lang. Sobrang malayo nga pala yung bahay namin sa simbahan, kaya naglalakad pa kami ng sobrang layo. Umaalis kami sa bahay ng anong oras tayo nag-alis sa bahay? 7:30. So hindi namin alam kung makaabot kami ng sacrament kasi sobrang malayo talaga yung paglalakad namin. Inaabot kami ng 1 oras o higit pa. Depende sa bilis ng lakad. Dati mabilis ako maglakad, ngayon siyempre yan, ikakaedad na mabilis na akong hingalin. So minsan di ko na siya nagagawa ng 45 minutes ang lakad papunta sa simbahan. Wala kasing sasakyan dito, walang tricycle na nagabiyahe dito papunta sa simbahan. Makasakay kami doon pa sa may labas ng university, sa labas pa ng WPO, bago kami makasakay ng tricycle papunta sa simbahan. Tapos ang mahal-mahal ng pamasahe. Ang pamasahe ay 20 to 30 pesos kapag mag-isa ka lang. Katulad sa akin nakaraan, 40 pesos yung nasingil kasi nga wala akong barya. So 40 pesos, tapos nag-ulan-ulan pa. Tapos mag-isa lang ako. So, kung tatlo kami, 30, ang laki, diba? Mabigat. So, kaya, yun mabuti na lang namin na maglakad na lang kami. Kasi kung magsakay kami, sayang yung ipapamasahe namin. Bibili na lang namin yun ng bigas o kaya pang load o kaya pambili na lang namin ng pagkain. Carry bells naman maglakad. Sana hindi kami malate sa sacrament. So kami pala may sacrament kami na ginagawa sa church namin kapag nagsisimba kami pag Sunday. Sa Katoliko, iyon yung ano na nga yun, di ba sa Katoliko mayroong kinakain na sinusubo ng pari. So sa amin, meron din kaming ganon, pero ang tawag sa amin ay sacrament. Pag-alaala sa dugo at katawan ni Jesus Christ no ginawa niya yung atonement para sa lahat.
Labas na kami sa may daan galing sa bahay namin. So ngayon, naglalakad na naman kami sa may Basakan. Ito, yan. Rice field yan. Nagtatanim ng mga palay dyan yung mga taga-university ng WPO. Dyan ako nag-aral dati sa Western Philippines University. Maglalakad ba kami hanggang doon, tapos lalakad pa ulit pa ganon, palabas ng university. Then, ang tawag dito, Sunday naman ngayon, walang pasok. So, hindi matao ang university. Hopefully, padaanin kami dyan sa gate. Then, oy! Narinig ko yung tiyan ko, gutom na. Hindi pala kami nagda-diet pala ako kasi nga, gusto ko magbawas ng weight kasi bumigat ako at nag-expand yung belly ko. Kaya, nag-start ako from Monday na hindi na ako kumakain ng breakfast at saka dinner. Lunch na once a day meal, one meal a day na lang ako. Subukan ko kung mag-effective siya sa akin. Tapos exercise ako kasi nga ang problema sa akin kasi pag nag-exercise ako tapos bigla akong napatigil, bigla akong na-miss ng 1 to 2 times na hindi ako nag-exercise, ang takaw ko na naman, kaya ang bilis ko mag-expand. Kaya dapat pala hindi ko siya napapahingahan yung pag-exercise ko, tuloy-tuloy. Hinihingal na ako. Hinintay kami ng nanay ko kasi magsabay daw siya pero ang layo na namin sa kanila. Layo na namin kila nanay. Mauna na kami! Ha? Ron! Mauna na kami! So, hinabol kami ni Tyron. Dito na pala kami sa WPO. Nakaakyat na kami sa taas. Hinabol kami ni Tyron kasi sabi niya, nagtawag daw si Tito. Ihati daw kami sa simbahan ng tricycle. Yung half brother ko kasi may tricycle yon. Nagapasada siya. Sabi niya, ihatid niya daw kami hanggang sa simbahan. So kaya nag-aapura kami, dapat makarating kami sa may labas ng gate kasi doon niya kami aabangan. Ay sus, ako sakayin. Dalian niya. Ihatid niya kami sa simbahan. Ay buti naman, para masuot ko na yung heels ko. Palabas na kami ng ng university. Malapit na kami sa gate. Sana nandiyan na kaagad si kuya. Dito na kami, wala pa si kuya. Akala ko dito na eh. Grabe. Nasunog talaga yung kamay ko sa paglaba. Nagmukha na maagagard. Pero nagbabalat na siya. Market day pala ngayon eh. Dito na kami sa simbahan. That's our church looks like. Ito yung ground. Pinaglalaro sila. Pero nakatry ako maglaro dyan isa volleyball. Hala. Nung mga bata pa kayo, tinatanong sa akin ng mga tao, kapatid mo? Anak mo? Ngayong malalaki na kayo, ang tanong kay Ayeng,
Ate mo? Mama mo? Kapatid ko. Kapatid kayo. Ala, grabe yung pawis ko. Tara na, labas na tayo. Baka mag-start na.